po ay papasahin naman po natin ang ating passage sa English for our additional understanding. So, Psalm 22, verses 19 to 26. Psalm 22, verses 19 to 26. And this is what it says. But you, O Lord, be not far off. O you, my help, hasten to my assistance. Deliver my soul from the sword, my only life from the power of the dog. Save me from the lion's mouth, from the horns of the wild oxen. You answer me. I will tell of your name to my brethren. In the midst of the assembly I will praise you. You who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob, glorify Him. And stand in awe of Him, all you descendants of Israel. For He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has He hidden His face from him. But when he cried to Him for help, He heard. From you comes my praise in the great assembly. I shall pay my vows before those who fear Him. The afflicted will eat and be satisfied. Those who seek Him will praise the Lord. Let your heart live forever. This is the word of the Lord. Praise be to God. Okay. Ang title po ng ating message this morning, nasa series pa rin tayo na Psalm 22, The Sufferings of the Savior, ay the poor will eat and be satisfied. Sinulat po ni Haring David ang awiting ito during a very difficult time sa kanyang buhay. And nakita natin sa verses 1 to 10 how God remained silent sa kanyang mga panalangin. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaaway, nililibak siya, dumulog siya sa Panginoon, ngunit nanahimik ang Diyos. At kahit ilang beses siyang dumulog, sabi nga ni Haring David sa verses 1 to 10, day and night, tumawag ako, pero hindi daw sumagot ang Diyos. At pakiramdam daw niya, iniwan na siya o pinabayaan ng Panginoon. And so this is a question for many of us, especially sa mga dumudulog sa Panginoon, sa mga nananalangin, sa mga may pangangailangan, tumatawag sa Kanya, at sa atin na nag-aaral ng salita. Iniwan ba ng Diyos si Haring David? And so, in application din, ang question sa ating mga isipan ay, pinababayaan ba ng Diyos ang kanyang mga hinirang? So verses 11 to 18, pinaliwanag ni Haring David ang dahilan ng kanyang pagdulog sa Panginoon and yung urgency ng kanyang situation. Dinescribe niya yung kanyang mga kaaway. Ito ay mga malalakas na tao. Hindi na natin babalikan yung mga descriptions na yon. So, malalakas na mga tao ito. May kapangyarihan sila in government at meron din silang kapangyarihang pumatay. At dahil dito, nangayayat si Haring David. Nangayayat siya sa kakaisip, just the same, tahimik pa rin ang Diyos. At dahil bumaba ang kanyang kalusugan at nanghina, these enemies were able to attack King David. Kinuha nila ang kanyang mga kasuotan at wala siyang nagawa. Sa umagang ito, panalangin ko po na ipahayag ng Diyos ang kanyang pagiging mabuting ama sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Nawa sa ating pag-aaral ay makita natin ang biyaya ng Diyos na nag-iingat sa atin para makatugon po tayo sa
maayos na pagsamba at mamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. And this now leads us sa verses 19 to 21. Ganito po ang sinabi ni Haring David sa kanyang awitin. But you, O Lord, be not far off. O you, my help, hasten to my assistance. Deliver my soul from the sword, my only life from the power of the dog. Save me from the lion's mouth, from the horns of the wild oxen. You answer me. Dito sa verses 19 to 26, dito sa section na ating pag-aaralan sa umagang ito, pinapaliwanag po ni Haring David ang pagsagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin at ang kanyang handog na papuri. So, we can expect na mayroong changes dito sa kanyang sitwasyon. Dito sa verse 11, or rather sa verse 19, as in verse 11, sinabi po ni Haring David, inulit niya yung tema. Huwag kang lumayo, O Panginoon. Be not far from me, O Lord. Be not far off. Muli niyang inulit yung kanyang prayer request. At sabi niya, sa verse 11, sabi niya, for there is none to help. Wala siyang mga kaibigan na makakatulong sa kanya. Walang tao na nasa kanyang tabi para sumaklolo sa kanya. At ang inaasahan lang niya ay ang Diyos. Dito sa verse 19, ang emphasis niya ulit ay doon sa pagtulong sa kanya ng Panginoon at huwag lumayo. Sabi niya, but you, O Lord, be not far off. O you, my help, hasten to my assistance. Hindi po niya sinabi dito, O God, be not far from me. Ang sabi niya, O Lord. Ginamit niya itong pangalan na ito. Itong pangalan ng Diyos na pinahayag sa aklat ng Genesis, nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, this is the same name na ginamit doon sa Genesis 1. Yung Lord. And so whenever we read itong salitang Lord, especially sa Old Testament, it will always remind us of the God who created the heavens and the earth, and the God who created man, and the God who also saved His people from Egypt and led them into the promised land. Itong salitang Lord, itong pangalan na Lord ay napakaganda sapagkat dito natin makikita na siya ang Diyos na lumalapit sa tao. Hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan na nananatiling NR, walang reaction, walang buhay, hindi kumikilos, hindi nagsasalita, hindi nakikinig sa mga panalangin. Siya ang Diyos na dumidinig sa ating mga panalangin. Siya ang Diyos na nagpapahayag. Siya ang Diyos na gumagawa sa kasaysayan. Siya ang Diyos na gumagawa sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. And so malamang habang nananalangin si Haring David, naalala niya muli ang pagiging malapit ng Diyos sa kanyang bayan. At yung mga pangako ng Diyos na di niya sila iiwan at pababayaan. Kaya sinabi niya ngayon dito sa verse 19, O you, my help, hasten to my assistance. Or pwede natin sabihin, You, O Lord, are my help. Ikaw, sa original language, itong salitang help ay kapangyarihan. Ikaw ang aking kapangyarihan, ikaw ang aking. Pwede rin sabihin, ikaw rin ang aking protection. God is my protection. The Lord is my protection. Sapagkat pinakita ng Diyos ang kanyang lakas at kapangyarihan sa oras ng pangangailangan ng kanilang mga ninuno. At ngayon, nagsusumamo si Haring David na tulungan siya tulad ng pagtulong noon ng Diyos sa kanyang mga kalololohan. Hindi lang yun. Ang hiling niya sa Diyos ay magmadali. Sabi niya, hasten to my assistance. Bilisan daw ng Diyos. Bakit kaya? Muli niyang inulit yung urgency ng situation dito. Yung life and death
experience niya. Pagkatapos niyang hilingin na bilisan ng Panginoon ang tulong, sinabi po niya sa verses 20 to 21, "Deliver my soul from the sword. My only life from the power of the dog. Save me from the lion's mouth, from the horns of the wild oxen." And so, itong mga hayop na description ng kanyang mga kaaway, binanggit niya ito last week. At pinaliwanag po natin yon, hindi na natin ipapaliwanag yun in detail today. Makita natin muli yung mga descriptions ng kanyang mga kaaway, itong dog, itong lion, at saka yung wild oxen. At makikita natin dito yung situation niya. Nakatutok na sa kanya yung tabak ng kanyang mga kaaway. "Deliver me from the sword." Hindi lang yun. "My only life from the power of the dog." Sa dami ng mga aso, malamang yung mga kaaway niya, na-corner na siya. At wala na siyang magawa. "Save me from the lion's mouth." Nakabuka na yung bibig ng leon sa kanyang harapan. At nandyan na rin ang mga wild bulls, mga toro na nanunuwag. Pero more than itong mga descriptions ng kanyang mga kaaway, I would like to lead your eyes doon sa kanyang mga requests, urgent requests niya. And these are not simply urgent requests, kundi big, emphatic requests na parang pag binasa mo, parang bang ang intention ba niya? Parang kulang na lang utusan ng Diyos. These are big, emphatic requests. May emphasis doon. Sabi niya, "Deliver my soul, my only life. Save me from the lion's mouth. Save me." The reason kung bakit kaya ni Haring David na gumawa ng mga ganitong request sa Panginoon ay dahil ganun na lang din ang kanyang confidence sa Diyos. Ganun na lamang ang pagkilala niya sa Diyos ayon sa kanyang pagpapahayag, ayon sa kanyang salita. Alam niya na niligtas ng Diyos ang kanyang bayan. Alam niya na niligtas ng Diyos ang Israel. At hindi pumalya kahit kailan ang Diyos. Lahat ng kanyang pangako ay tinupad niya. And so, based doon sa ginawa ng Diyos sa kasaysayan, ngayon, humihiling siya. "Deliver my soul, my only life. Save me from the lion's mouth." Kinikilala niya na ang Diyos ang magliligtas sa kanya. Bakit? Akyat lang tayo sa verse 15 ng konti. Sabi ni David, "And you lay me in the dust of death." Kinikilala niya rin na ang Diyos ang nagdala sa kanya sa sitwasyon ito. In this near-death experience, Diyos din ang nagdala sa kanya. And so, dahil Diyos ang nagdala sa kanya dito, paniwala ni Haring David na Diyos din lang ang makakaligtas sa kanya. Walang iba. And he is now praying these requests based on God's covenant promises to His people. Ganito ngayon ang sitwasyon ni Haring David. Nakatutok na yung tabak sa kanyang leeg, nakabukas na ang bibig ng leon, inipit na siya ng mga aso, wala siyang magawa, hinang-hina siya, at napakalapit na ng kamatayan. Papalapit na si kamatayan. Pero, ang nakakagulat dito sa awiting ito, hindi pa natatapos ang isang section. In the middle of yung kanyang panalangin, sa kanyang request, biglang may nagbago. In the middle of his prayers, may nagbago. Sa verse 20, ine-expect po natin na itutuloy ni Haring David ang kanyang request. Sabi niya, "Save me from the lion's mouth, from the horns of the wild oxen. Please, deliver me." Sana ganun ang sinabi niya. Pero, ganun nga ba sinabi niya?
Tinuloy pa niya na, save me from the lion's mouth, from the horns of the wild oxen, deliver me. Sabi pa niya ganon. Yung save and deliver na parallelism, hindi. Ang sabi po niya, from the horns of the wild oxen, you answer me. Sa original language, pag tinignan yung grammar doon, nasa perfect tense. Ibig sabihin, dumating na ang kasagutan sa panalangin niya. Niligtas siya ng Diyos. Hindi siya pinabayaan at nagpatuloy yun. It is also interesting na sinabi ni Haring David, from the horns of the wild oxen, you answer me. Ibig sabihin, nandun na siya. Susuwagin na siya ng kanyang mga kaaway. Nasa harapan na niya, in your face na. Nang biglang sumagot ang Panginoon at niligtas siya. Dumating na ang kasagutan sa kanyang panalangin. At anong ginawa ni Haring David? Simula verses 22 hanggang 31, iba na ang tono niya. Wala na yung kadiliman ng kaluluwa, wala na yung takot. Wala na rin yung mga salitang, bakit mo ako pinabayaan? Wala na yun. Ganito ang sinabi ni Haring David sa verses 22 to 26. I will tell of your name to my brethren in the midst of the assembly. I will praise you. You who fear the Lord, praise Him. Puro praise. Puro papuri sa Panginoon. All you descendants of Jacob, glorify Him and stand in awe of Him. All you descendants of Israel. For He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has He hidden His face from him. But when he cried to Him for help, ang daw ginawa ng Diyos, He heard. From you comes my praise in the great assembly. I shall pay my vows before those who fear Him. The afflicted will eat and be satisfied. Those who seek Him will praise the Lord. Let your heart live forever. Gusto ko yung mga salitang ginamit doon sa Tagalog version ni Kuya Oweng. Pagpalain kayo ng Diyos magpakailanman. And so dito sa verses 22 to 26, ramdam natin ngayon ang kasiyahan at kapayapaan sa puso ni Haring David dahil sa natanggap niyang kaligtasan mula sa Panginoon. Nagsaya si Haring David at ipinamalita niya ngayon sa buong bayan. Hindi lamang doon sa mga kasama niya sa sambahayan, kundi sa buong bayan. Unang-una sa verse 22, sabi niya, I will tell of your name to my brethren. And then in the next phrase, in the midst of the assembly, I will praise you. Tapos hindi lang yun. Sa verse 23, you who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob. Yung buong bayan na. And stand in awe of Him. All you descendants of Israel. Hanggang sa lahat ng lipi ni Jacob. Pinamalita niya ang ginawa ng Diyos. At nang malaman nilang lahat ito, anong ginawa ng buong bayan? Pag binasa natin itong verses 22 to 23, ang makikita nating larawan dito ay parang nagsasaya sila. Parang isang pista. Masaya silang lahat sa ginawa ng Diyos, sa pagliligtas ng Diyos sa kanilang hari. At nagbubunyi sila sa kaligtasan na binigay ng Diyos. And this was good news. And everyone was celebrating now with the king. At dahil nakaranas si Haring David ng pahinga sa kanyang pagsubok at paghihirap, naghandog ngayon siya. Sumamba siya. Verses 24. Kinuwento ni Haring David kung sino ang Diyos na nagligtas sa kanya. He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has He hidden His face from him, but when he cried to Him for help, He heard. Dinescribe niya ang Diyos sa buong bayan. Which makes us think sa ating panambahan. Nais ko pong sabihin na
ang proper worship is always preceded with a proper knowledge ng Diyos. Hindi natin maaaring sambahin ang Diyos kung hindi natin siya kilala. At dito pinakilala ni Haring David kung sino ang Diyos. Sa kanyang kagalakan, sinabi niya sa buong kapulungan kung sino siya. Sapagkat hindi niya hinamak o pinagtaniman man ang kadalamhatian ng nagdadalamhati, ni ikinubliman niya ang kanyang mukha sa kanila, kundi nang siya ay dumaing sa kanya ay kanyang dininig. And that is the reason kung bakit Sunday after Sunday after Sunday, ang tungkulin namin na humaharap sa inyo ay ipakilala ang Diyos. Hindi ang aming mga sarili, hindi ang aming mga galing. Sapagkat walang kwenta ang aming mga galing, walang kwenta ang aming mga handog, kung hindi man lamang namin maipapakilala sa inyo kung sino ang Diyos. At kung paano niya dinidinig ang panalangin ng mga hinirang. Pagkatapos siya ipakilala ang Diyos, sabi niya, "From you comes my praise in the great assembly. I shall pay my vows before those who fear Him." Itong binanggit niya dito na vows at saka yung comes my praise, noong unang panahon, ang ginagawa nila ay nangangako sila sa Diyos na kapag halimbawa, iligtas mo ako dito at maghahandog ako sa iyo ng papo. Ganun siya. At ngayon, dahil niligtas siya ng Diyos, it is time to pay His vows. It is time to keep His promises. Kaya nga niya sinabi, "From you comes my praise in the great assembly." Sinasabi niya, wala akong ibang ihahandog sa iyo. Maging itong aking handog na papuri sa iyo ay galing sa iyo. Sapagkat, anong manggagaling sa aking bibig kung hindi ikaw kumilos? Kung hindi ikaw ang nagligtas sa akin? Yun ang sinasabi niya rito. Maging ang aking handog ay galing sa iyo. And so, kahit hari siya ng buong Israel, makikita natin yung kanyang kababaang loob sa pagharap sa Diyos. And so, sa kanyang kababaang loob, naghandog siya. Ngayon, itong paghahandog niya ay hindi lamang awitin, kundi naghandog din sila. Noong unang panahon din sa Israel, kapag ikaw ay pumunta sa templo, meron kang kailangang iaalay ng mga hayop. Hindi na natin pag-uusapan ng detalye yung kung anong klaseng alay ito. Nag-aalay sila ng hayop sa Panginoon. At syempre, yung pagsunog nun, yun yung nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Yung laman noon ay pinaghahati-hatian at sinasabi dito sa verse 26, mayroong mga may hirap at nahirapan sa kanilang mga kalagayan na nabahaginan mula doon sa alay na binigay ni David. At natural, dahil siya ang hari, napakalaki malamang ng kanyang hinandog sa Panginoon. Ang ginawa niya, ang bahagi ng kanyang handog ay pinamahagi niya sa mga mahihirap at nahihirapan. Sabi diyan, the afflicted will eat and be satisfied. And because God has showed His strength and blessed David with relief, so now the king blesses the poor and the afflicted to strengthen their bodies, so that they too and their hearts would be encouraged in the Lord as they endure their afflictions. Sabi diyan, sa verse 26, those who seek Him will praise the Lord. Let your heart live forever. Mga kapatid at kaibigan, pagkalipas ng 1,000 taon nang isulat ni Haring David ang awit chapter 22, makikita natin ang perfect work ng Diyos sa isang haring mas dakila pa kay Haring David. Itong hari ay siya ring anak at hinirang ng Diyos na hindi pinabayaan ng ama.
Minsan niyang nalasap sa kanyang pagkatao ang kamatayan para sa ating lahat. Ngunit hindi hinayaang maranasan ang kabulukan. Hindi hinayaan ng Ama na malupig siya ng kamatayan. Dahil sa Kanya, hindi na tayo hawak sa liig ng kamatayan at ibinilang na tayo sa marami na Kanyang dadalhin sa kalwalhatian. Sabi sa Hebrews chapter 2 verses 11 to 12, habang ini-echo ng scriptures dito, si Haring David, mula sa Psalm 22, sabi sa Hebrews 2:11 to 12, He is not ashamed to call them brethren, saying, I will proclaim your name to my brethren. In the midst of the congregation, I will sing your praise. Ang nagbubunyi dito sa Hebrews chapter 2, verses 11 to 12, ay si Jesucristo. Siya yung hari. Siya yung hari na nagbubunyi dito at umaawit ng papuri sa Ama habang pinapahayag niya kung sino ang Ama at ang ginawa ng Ama sa gitna ng kanyang mga kapatid sa laman. Tayo po ang tinuring ni Jesucristo na kapatid sa laman. At siya ang dahilan. He is the reason we have fellowship with God the Father and we can see His glory in the face of Christ the Son. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa ating katubusan, we need to understand that God deserves our praise and thanksgiving. Pinahayag niya sa atin kung ano ang dapat na ating papuri sa Kanya. Sabi nga ni David, From you comes my praise in the great assembly. Sa tuwing sabay-sabay nating itinataas ang tinapay at ang saro, masaya tayong nagdidiwang sa Kanyang harapan sapagkat pinalalakas niya ang ating mga puso't kaluluwa sa pamamagitan ng banal na hapunan na nagsisilbing larawan at katiyakan po ng pagpapalang naghihintay. At anong pagpapalang ito? Na ibinilang niya tayo sa kasiyahan ng pagsasalo-salon kasama ang hari ng mga hari sa walang hanggan. And yes, because of Christ, the poor will eat and be satisfied. At tayo naman, dahil tayo ay nalasap natin ang pagpapala ng katupusan, tayo naman din ang nagpapahagi sa iba. At nawa marinig sa ating mga bibig mula ngayon hang magpakailanman ang kapurihan ng ating Panginoon. Ipahayag po natin sa ating mga pamilya ang Diyos, na ang Diyos po ay maawain. Ipahayag po natin kung sino siya at nang makakilala siya sa ating mga tahanan. Hindi niya hinamak o pinagtaniman man ang kadalamhatian ng nagdadalamhati, ni ikinubli man niya ang kanyang mukha sa kanya. Kundi nang siya ay dumaing sa kanya, ay kanyang dininig. Ganyan kabuti ang ating Diyos. He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has He hidden His face from him. But when he cried to Him for help, He heard. In Christ, God has given us grace and has shown us His grace and mercy, so that only to Him we would give Him all the glory, honor, and praise. Napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng buhay, paghihirap, at kamatayan ni Kristo. Dahil sa katagumpayan niya sa kamatayan, wala na tayong dapat na ikatakot o ipangamba. Kunin man ang ating buhay, bukas o makalawa, wala tayong dapat na ikatakot. Dahil hindi po tayo iniwan ng Diyos. Kung lahat ng pagpapala ng katubusan ay pinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Kanyang anak, meron pa ba siyang dapat na
ng Shopee. Okay. Hindi po tayo iniwan ng Diyos. At dahil nagkaloob niya sa atin ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan, mag-aalangan pa ba tayo na isipin na may itatago pa siya sa atin? Na ikukubli niya ang mga pagpapalang dapat na ibigay dahil dito sa ginawa ng Panginoong Hesukristo? Siya ang Diyos na lumapit sa atin. Siya ang Diyos na tumubos sa atin. Siya ang Diyos na nag-iingat sa atin at magdadala sa atin sa Kanyang piling sa walang hanggan. Hindi niya po tayo pinabayaan. The poor will eat and be satisfied. Those who seek Him will praise the Lord. So let your heart live forever. Ganyan ang pangako at pagpapala ng Diyos sa Kanyang mga hinirang. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at iukod po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo pa na lang.